Nagsimula ang pelikula kay Rua, isang modelo na madalas magpunta sa iba't ibang lugar para sa pictorial. Tulad ng dati, may shoot din siya ngayon. Kasama niya ang isang lalaking ang pangalan ay Vicky at isang babae na si Shilly. Bukod sa maganda, may kakaibang karisma si Rua na nakakaakit sa mga tao. Lahat ng makakita sa kanya ay namamangha. Ngayon, napansin ni Rua si Vicky at nag-flirt siya rito dahil maganda ang katawan ng lalaki. Habang nagpo-pose sila ng magkalapit, napansin ito ng direktor at natuwa sa tambalan nila. Kaya pinapadikit palalo sila para mas mapansin ang video online. Pagkalipas ng ilang sandali, binigyan ni Rua ng senyas si Vicky na sumunod sa kanya sa banyo. Dahil sa kilos ni Rua, alam na agad ni Vicky kung ano ang gusto niya kaya mabilis itong sumunod. Pero bago pa man siya makagalaw, biglang hinila ni Rua si Vicky dahil gusto niyang maligo silang dalawa. Bigla namang dumating ang assistant ng direktor na hinahanap si Vicky. Nang tanungin ni Rua kung ano ang kailangan, sabi ng assistant, hinahanap ko si Vicky, nakita mo ba siya? Kalma lang nasagot ni Rua, hindi, wala akong nakita, sabay alis kasama ito. Naiinis si Vicky dahil nasira ang pagkakataon niya. Pagkatapos noon, nagpatuloy silang lahat sa trabaho at pinuri ng lahat ang performance ni Rua. Habang abala si Rua sa shoot, si Eva naman ay nasa bahay naglilinis. Kasambahay siya ni Rua, galing siya sa probinsya at bago pa lang sa lungsod kaya hindi pa sanay sa mga bagay dito. Habang naglilinis ng kwarto ni Rua, may nakita siyang mga kakaibang laruan. Hindi niya alam kung para saan kaya nilero laro niya saglit tapos bumalik sa gawain niya. Pagsapit ng gabi, natapos na si Eva at nag-scroll sa cellphone habang hinihintay si Rua umuwi. Narinig niya ang tunog ng gate at agad siyang pumunta sa pinto. Dumating si Rua sakay ng kotse at kasama si Vicky. Tinanong ni Eva kung kakain sila ng hapunan pero sabi ni Rua, kumain na kami. Kumain ka na lang at matulog. Pagkasabi noon, pumasok na siya sa kwarto kasama si Vicky. Alam na agad ni Eva na boyfriend iyon ng amo niya. Sa loob ng kwarto, sabay naligo si Rua at Vicky at maririnig ang mga boses nila kahit sa labas. Dahil sa mga tunog na iyon, parang gusto na ring maligo ni Eva, pero gabi na kaya di na lang niya ginawa. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng almusal, bumaba si Vicky. Inalok siya ni Eva na kumain pero sabi ni Vicky, salamat na lang at pakibukas na lang ng pinto. Habang binubuksan ni Eva, sabi ni Vicky, ang ganda mo. Hindi halatang kasambahay ka, namula si Eva sa hiya. Tinanong siya ni Vicky tungkol sa buhay niya at sinabi ni Eva na patay na ang tatay niya at huminto siya sa pag-aaral para magtrabaho at tulungan ang pamilya. Mula sa mga salita ni Vicky, halatang may gusto siya kay Eva. Inamin din niyang hindi naman talaga niya gusto si Rua at kasama lang siya nito dahil sa pera. Bago umalis, sabi ni Vicky gusto raw niyang makapag-asawa ng babaeng maganda tulad ni Eva at mamuhay ng tahimik. Hindi sumagot si Eva, nakatayo lang siyang tahimik habang paalis si Vicky. Pagkaalis ni Vicky, napatingin si Eva sa kabilang bahay kung saan may lalaking naglilinis ng sasakyan ng amo niya. Ang pangalan nito ay Leo. Pareho silang may gusto sa isa't isa at kapag nagkatinginan, pareho silang kinikilig. Pero nahuli si Leo ng amo niyang nakatulala kaya pinagalitan siya ng matindi. Nalungkot si Eva nang makita iyon pero wala siyang magawa. Biglang tinawag ni Rua si Eva kaya dali-dali siyang pumunta sa kwarto. Pagpasok niya, hindi pa nakabihis si Rua kaya umiwas ng tingin si Eva habang nakikipag-usap. Tinanong ni Rua kung nasaan si Vicky at sinabi ni Eva na umalis na ito kaninang umaga. Pagkarinig noon, pumasok sa banyo si Rua para maligo. Kinagabihan, dumalaw si Leo kay Eva. Nag-usap sila at mas nagkakilala. Nagreklamo si Leo na lagi siyang pinapagalitan ng amo niya. Nang tanungin niya si Eva tungkol kay Rua, sabi ni Eva mabait naman daw talaga ito. Sabi ni Leo, alam ko na halos gabi-gabi may kasama si Rua na iba. Natawa siya at sinabing namimiss daw niyang maligo sa ilog sa probinsya. Gabi ring iyon, nasa loob si Rua kasama ang isa pang lalaki habang sina Eva at Leo ay tahimik na nag-uusap sa labas. Habang nagiging komportable na ang usapan nila, biglang tinawag ulit si Leo ng amo niya kaya kailangan niyang umalis. Kinaumagahan, naghanda si Rua para sa panibagong shoot. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niyang naglilinis si Eva. Sabi ni Rua, buksan mo ang pinto at huwag mo na akong hintayin mamayang gabi. Gabi na akong uuwi. Medyo nag-alala si Eva, pero sabi ni Rua, huwag kang mag-alala, babalik ako bukas ng umaga. Pagkasabi noon, umalis na siya. Maya-maya, dumating ang nagtitinda ng gulay sa kalsada. Lahat ng kapitbahay ay bumibili sa kanya dahil masigla at madaldal ito. Lumabas din si Eva at sumali sa kanila. Masayahin ang tinderang iyon at puro kwento tungkol sa kabataan niya sa probinsya kaya lahat ay natatawa. Bumili si Eva ng pipino at talong. Nang makita ito, niloko siya ng tinderang babae at isa pang kasambahay kaya namula si Eva. Nagpatuloy ang tinderang babae sa pagkukwento tungkol sa paliligo nila noon sa lawa at tinanong si Eva kung naranasan niya rin iyon. Hindi sumagot si Eva, ngumiti lang at nakinig habang nag-e-enjoy sa kwentuhan. Pagkatapos bumili ng gulay, bumalik siya sa bahay para maglinis ulit.
Habang nag-aayos ng kwarto ni Rua, hindi masyadong iniisip ni Eva ang ginagawa niya kaya mabilis niyang sinama lahat ng kalat at itinapon sa basurahan. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Leo pero hindi siya napapansin nito. Gabi na nang marinig ni Eva ang boses ni Leo na mahina siyang tinatawag. Nagulat siya, tumayo, at lumabas sa bakuran. Mukhang balisa si Leo at may gusto siyang sabihin. Nang makita si Eva, tumalon si Leo sa pader at pumasok sa bahay. Nagpanik si Eva at sinabihan siyang umalis dahil baka malaman ni Rua at matanggal siya sa trabaho. Pero tinakpan ni Leo ng daliri ang labi niya, senyas na tumahimik muna at makinig. Mula sa itaas, maririnig ang malambing na boses ni Rua na parang kumakanta kasama ang bagong kaibigan niya sa kwarto. Napatingala si Eva sa tunog, habang si Leo naman ay nakatitig sa kanya. Gusto ni Leo lumapit sa kanya pero pinigilan siya ni Eva at matigas na sinabing umalis na siya. Nasaktan si Leo pero dahil mahal talaga niya si Eva, tahimik siyang umalis. Pagbalik sa kwarto, humiga si Eva pero hindi mapakali ang puso niya. Kahit pinaalis niya si Leo, naiisip pa rin niya ang mga salita at tingin nito. Habang iniisip si Leo, unti-unti siyang nakatulog. Kinaumagahan, nang gisingin ni Eva si Rua, nagulat siya nang makita si Shelly, ang matalik na kaibigan ni Rua, nakatabi nitong natutulog. Ibig sabihin, wala siyang kasamang lalaki kagabi kundi si Shelly. Maayos na tinanong ni Eva kung gusto nila ng almusal at isinara ang pinto. Pero habang papalayo siya, may naririnig pa rin siyang mahihinang ungol mula sa loob ng kwarto. Napaisip si Eva, mukhang gusto rin ni Rua ng mga babae. Pagkalipas ng ilang sandali, bumaba si Eva at kumain ng almusal habang maririnig ang tawanan ni Rua at Shelly sa itaas. Makalipas ang kaunti, tinawag siya ni Rua at pinapadala ng almusal sa kwarto. Habang papunta siya roon, tinawag siya ni Leo mula sa labas. Narinig ni Eva ang boses nito kaya tahimik siyang lumabas. Humingi ng tawad si Leo dahil sa nangyari kagabi. Sabi niya, nadala lang ako nang marinig ko ang boses ni Rua. Pero pangako, hindi na mauulit. Pinatawad siya ni Eva pero mahinang sabi niya, huwag na tayong magtagpo ng ganito. Mahigpit ang amo ko, kapag nakita niya tayo, siguradong may gulo. Biglang tinawag ulit ni Rua si Eva mula sa itaas kaya dali-dali siyang bumalik sa loob. Umalis si Rua at Shelly magkasama. Gabi na ulit nang tawagin na naman ni Leo si Eva. Nasa kwarto si Eva at nagsa-cellphone nang marinig niya ang boses ni Leo. Nagdalawang isip siya pero lumabas din para kausapin siya. Inanyayahan siya ni Leo na umupo saglit. Hindi agad alam ni Eva kung ano ang gustong sabihin ni Leo hanggang sa bigla nitong inamin, mahal kita. Namula si Eva at mahina niyang sagot, gusto rin kita. Habang tahimik silang nag-uusap, biglang narinig ni Eva ang tunog ng kotse ni Rua. Nagulat siya at sinabihan si Leo na umalis agad. Habang paakyat si Leo sa pader, nakita siya ni Rua, pero hindi ito nagpahalata kay Eva. Ang sabi lang ni Rua, ihanda mo ang hapunan. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto na parang walang nangyari. Akala ni Eva ligtas na siya, pero hindi niya alam na nakita pala ni Rua ang lahat. Kinaumagahan, bumaba si Rua para mag-almusal pero hindi pa tapos magluto si Eva. Sabi ni Eva, 2 minuto pa, at mabilis niyang inayos ang pagkain sa plato. Pagka-serve niya, sinabi ni Rua na gabi na naman siyang uuwi. Pero habang tinitingnan siya ni Rua, parang iba ang iniisip nito tungkol kay Eva. Pag-alis ni Rua papuntang trabaho, bumalik si Eva sa mga gawain niya pero hindi siya makapag-concentrate. Naiisip pa rin niya si Leo dahil nagyaya itong magkita sila mamayang gabi. Dahil alam niyang gabi pa uuwi si Rua, pumayag siyang makipagkita. Gabi na nang magkita sila. Sa unang pagkakataon, naging malapit talaga sila. Pumunta sila sa langit at nagbasaan ng tubig habang nagsasaya. Pero biglang umuwi si Rua. Nagpanik sila kaya nagtago sa likod ng mga halaman hanggang makalipas ang panganib. Kinabukasan, late nagising si Eva. Pagod pa siya sa nangyari kagabi. Maagang umalis si Rua para sa shoot kaya naghanda si Eva ng sariling almusal at kumain agad. Pero habang kumakain, naiisip pa rin niya ang nangyari kagabi, kaya nakaramdam siya ng guilt at pagsisisi. Habang naglilinis, muli siyang nawala sa isip at hindi niya namalayang pumasok siya sa kwarto ni Rua. Habang nakatayo doon, inisip niyang siya si Rua, isang maganda, sikat, at marangyang babae. Bigla niyang narinig ang tunog ng kotse ni Rua sa labas kaya nagulat siya. Dali-dali siyang pumasok sa banyo at naligo, kunyari ay naglilinis. Totoong dumating na si Rua at tinatawag siya, pero dahil sa lagaslas ng tubig, hindi siya marinig ni Eva. Pumasok si Rua sa kwarto at nakita niyang naliligo si Eva. Tahimik lang si Rua, kinuha ang tuwalya at damit at iniabot kay Eva. Natouch si Eva dahil magaganda ang damit na binigay, kaya humarap siya sa salamin at humanga sa sarili. Biglang lumapit si Rua mula sa likod at marahang hinawakan siya. Gusto sanang lumayo ni Eva pero bumulong si Rua, alam ko ang tungkol sa inyo ni Leo. Parang tinamaan sa puso si Eva sa narinig. Hindi siya nakapagsalita sa gulat. Kinabukasan, pinuntahan niya si Leo. Galit at nasaktan si Eva.
Pinagalitan niya ito at sinisi sa lahat. Dahil sa'yo, nagalit sa akin ang amo ko. Sabi niya, humingi ng tawad si Leo pero hindi makahanap ng tamang salita. Habang pauwi si Eva, nakita niya ang isang kapitbahay na itinaboy ng amo ang katulong nito palabas ng bahay. Naawa siya at nasaktan sa nakita, kaya nagdesisyon siyang makipagkita kay Leo huling beses para tapusin na. Gabi na nang magkita ulit sila. Sabi ni Eva, hanggang dito na lang ang pag-ibig natin. Pagkatapos nito, hindi na tayo pwedeng magkita. Ayokong matulad sa katulong na iyon. Bago umalis, sinabi niyang, yakapin mo muna ako kahit ngayon lang. Tahimik silang nagyakap habang si Rua naman ay palihim na nakikinig sa labas ng pinto at naririnig ang lahat. Kinabukasan, pinatawag ni Rua si Eva sa kwarto. Kalma nitong sabi, alam ko ang tungkol sa relasyon ninyo, at alam ko ring hindi kanya kayang pasayahin. Gusto kong siya ang kasama ko ngayong gabi. Tumanggi si Eva noong una, pero nang paalalahanan siya ni Rua na mawawalan siya ng trabaho, nagdalawang isip siya at pumayag. Gabi na, tinawag ni Eva si Leo. Sa una, tinangka ni Eva na sundin ang gusto ni Rua, pero nang pumasok mismo si Rua at lumapit kay Leo, agad nitong naramdaman na may mali. Galit na sumigaw si Leo sa kanilang dalawa. Puno ng galit ang mga mata niya. Gusto niyang saktan si Rua pero pinigilan niya ang sarili. Tumalikod siya kay Eva at sabi, mahal kita, pero hindi ko kayang gawin ito. Umiiyak na nagsorry si Eva, pero umalis si Leo ng galit. Sabi agad ni Rua, pigilan mo siya, kung hindi, tanggol ka. Tumakbo si Eva palabas at pinakiusapan si Leo na huwag umalis, pero sobrang nasaktan na siya. Hindi ito pag-ibig, sabi ni Leo. Hindi ko kayang ipagkanulukan ng ganito. Pagkasabi noon, umalis siya sa dilim ng gabi. Makalipas ang ilang araw, lumabas si Eva kasama si Rua at nagkita ulit sila ni Leo. Sa pagkakataong iyon, na-realize na ni Rua ang pagkakamali niya at humingi na ng tawad kay Leo. Sa huli, nagkabalikan sina Eva at Leo at muling natagpuan ang pag-ibig nila. At doon nagtapos ang kwento. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto niyo ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Kita-kits sa susunod na video. Paalam!